Good morning everyone. Magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So ngayong araw mga kapatid, share ko lang sa inyo yung isang nabasa ko na news na naman and ayan, it is an interesting topic sa araw na ito. So nakuha ko po ito kay Pastor Amir Charpati. So ito mga kapatid, the father of 8-year-old Emily who returned tonight from captivity. So ito po si Emily. 8 years old po siya at isa po siya sa mga kinuha po ng Hamas, hinostage po ng Hamas noong October 7. And praise the Lord, sa 3 beses na po, 3 days na pag-release ng mga hostages, isa po si Emily ang naibalik na po sa Israel. Sabi diyan, in the first couple of weeks, he was informed that she was murdered, no? So yung kanyang tatay noong October 7 for first couple of weeks, akala ng tatay nila na namatay na yung anak niya, and kasi nga marami pong sinunog kaya nahirapan talaga ang Israel. Nag-hire pa nga sila ng mga archaeologists para sa mga ngipin at iba pa para ma-identify lang, pero marami po talaga na mahirap nang i-identify. So isa na dyan mga kapatid si Emily. So they thought that Emily was already dead, and sabi diyan said that he is somewhat relieved as she is not going to be tortured and abused in captivity. So kumbaga at least natapos kaagad yung buhay niya. But later on, sabi diyan, good news came about her being in captivity. So nalaman nila na isa pala siya sa mga na-hostage ng Hamas. And all that was left for him to say is that he is praying to get to the day he would see her again. So, ayan. And God answered his prayer and nakabalik po yung bata na ito. Napaka-innocent ng bata na ito. And nakabalik po siya. Sabi niya, today his prayers were answered and Emily returned home. So, isa lang si Emily mga kapatid sa 200 plus na inabduct po ng mga Hamas na ito, and marami pa po mga kapatid na hindi pa po inire-release ng Hamas. So, kaya pag-pray natin na tuloy-tuloy ito. Kaya nga kanina meron ako nabasa that US, si Biden, they are still giving their best na ma-extend po yung ceasefire hanggang 10 days para kapalit, sabi ng Israel, na everyday ay mag-release yung Hamas ng 10 innocent or hostages na hawak nila. Kasi yun lang naman yung pinaka-purpose ng Israel. Bakit sila pumasok ng Gaza? Para hanapin, ibalik yung mga hostages na kinuha po ng mga Hamas na ito. Pero ito mga kapatid, no? So praise God na ibalik na po si Emily. Pero may lang pong nag-tweet kasi yung isang Prime Minister ng Ireland, no? This is anti-Israel. Hindi ko nagkakamali, si Leo Varadkar. Sabi niyan, this is a day of enormous joy and relief for Emily. Ayan, si Emily ka na yung bata, and her family. Masaya din siya na nakabalik na sa Israel. An innocent child who was lost has now been found and returned. Ang problem dito mga kapatid, and then we breathed a massive sigh of relief. Our prayers had been answered. Pero kung titingnan nyo, this Prime Minister, hindi niya po sinasabi na hinostage. Yan yung innocent child, sabi niya nawala lang. Parang nawala sa tindahan at nakita na ngayon, return. So, hindi niya talaga ma-accept that this little child or this child na si Emily ay kinuha po. She was being hostage. Pasay mo kasi ng hostage, forcefully taken without hindi, kumbaga against sa kanyang will. Kinuha mo siya kahit hindi niya gusto. That is hostage. Kinuha ka niya. Hindi yung nawala ka lang sa lugar kasi hindi mo alam. So, ayan. Hinahanapan nila ng word na paraan para hindi ma-condemn yung Hamas na ginawa talaga nila ito. Hindi naman nila kinuha. Ano yan? Hiniram. So, an innocent child who was lost has now been found. Now, nakita na daw. No? But he was been literal naman kasi yung Hamas yung bumalik sa kanya. So, na-hostage talaga siya. Wala ka namang lumakad dyan papunta ng Gaza, di ba? So, sabi diyan, Emily's son was not lost, she was kidnapped. And kidnap po siya, taken as hostage by Hamas. Kidnapping is against the law, and being lost is not, kasi yung lost, nawala lang. Di ba? So, kaya nga mga kapatid, may response po dyan. Kilala natin si McGregor, isa po siya sa mga MMA fighter. Talagang isa siya pa sa mga sikat, and you know what, he's
he was born in Ireland. Kung hindi ako nagkakamali, isa po siyang Irish. Kaya nung makita niyo yung tweet ng kanyang leader na ito, meron po siyang sinabi. Sabi niya, no, she was abducted by an evil terrorist organization. This is from Conor McGregor. Praise God sa kanyang katapangan. Sabi niya, what is with you and your government and your paid for media affiliates constantly downplaying, attempting to repress horrific act that happened to children. Parang ginagawa mo lang na parang hindi mo tawagin ng mga terorista ito because of sa ginawa nila sa mga bata na ito. So sabi diyan, ayan o, ginagawa, parang pinapalight mo lang yung ginawa ng Hamas. Sabi yan, you are a disgrace. The day after a stabbing of children in Ireland, not one paper had it on their front cover. We will not forget. No? So, ayan. Praise God, mayroon pong nag-stand doon and nagsalita, isa sa mga former MMA fighter na at least, hindi lang po siya fighter din siya sa ganitong situation na talagang lantaran naman talaga that this child at yung iba pang mga kasamahan niya, hindi naman niya nawala. Talagang they are being abducted against their will. And praise God, at nakabalik na po sila sa Israel. No? So salamat kay Conor McGregor for standing for the truth. And siyempre salamat din sa mga kapatiran na patuloy pong nanalangin sa bayan ng Israel and praying for peace. And for peace and siyempre nanalangin na mabalik na po sa maayos na sitwasyon yung pagitan po ng bawat panig, Israel and Lebanon and also the Gaza. So ayan mga kapatid, maraming salamat sa time. So don't forget to share and follow mga kapatid yung channel natin. Meron din po tayong YouTube, ang buhay ko sa Israel. So i-follow nyo rin mga kapatid and see you again sa mga susunod na videos natin. Paalam.